Kuya. Ay, tol, hindi ko sinasadya. Pasensya na, tol. Pasensya na, kapatid. Pasensya na, yon lang. Para saan ba ang mga mata mo? Hindi ko ba sinasadya yon? Talagang bulag siya. Hahaha, nabangga mo ako. Pakibigyan mo ako ng ilang libong yuan. Wala talaga akong pera. Tol, wala talaga akong pera. Walang pera, no? Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Kailangan kong makita ang pera ngayon. Kung hindi, umalis ka. Kayo tatlong mapanuri, nanunukso ng kalahating bulat. Ang galing, lintik, medyo bulat. Hayaan mong hawakan ng kalahating bulat. May isa pang bulag na lumitaw. Magkapatid, maglaban. Salamat, guro. Ganyan kang tao. Kung pagpapasalamat man o paghingi ng tawad, kasanayan lang sa salita, kaya pala di ka sinusundan. Ang ibig mong sabihin, dapat mo man lang akong yayain Sige. Master, mahirap ang kalagayan dito. Pakiusap, tiisin mo, patawarin. May alak lang. Maganda rito. Hoy, bakit ka bulag? Hindi ko alam paano ako nabulat. Pumunta ako sa klinika. Hindi nila alam ang nangyayari. Maaari ko lang ituring sarili kong malas. Hindi na magagawa ng magaling na kuryente. Maaari lang akong gumawa ng iba't ibang trabaho. Panganib sa Tai Chi. Matatanggihan din ang blind date ko. Hindi pa ito ang wakas. Sabi ng doktor, lalala rin ang kabilang mata ko. Sigurado mawawala na ako. Maaari ko pa rin siyang samahan. Nakaaksidente ka ba sa kalihayhe? Pagkatapos iligtas ang taong iyon, nabuta ang iyong mga mata. Master. Paano mo nalaman? May laso na gas sa sasakyang iyon. Binuksan mo ang pinto ng kotse. Tinamaan ng laso na gas ang mga mata ko. Ito ang paraan ni King Haicheng para patahimikin. Isang aksidenteng nakatakip. Sunog sa tarangkahan ng lungsod. Isdang laway nagdurusa. Maraming masamang gawa si King Haicheng. Hindi ba siya takot sa ganti? Siya. Gintong sinturon sa pagpatay at pagsunog. Tulay at kalsada, walang tapang ng bangkay. Si Shen Zongji ay naging hari ng pirata. Nailigtas mo ang mga tao. Pero bulag ka. Diyos ko, napakabulag mo. Mali na hindi maparusahan si Hari Haiking. Ang kanyang ganti. Hindi ba ito darating? Konti na lang ang oras ko. Ibigay na ang bata. Pakisuyong ipaghiganti mo ako. Isang panaginip lang, hindi ba darating ang ganti? Makakakita ba ako? Makakakita ba ako? Hoy, bakit ka gising? Gumising ka nang walang sabi. Ibigay ang almusal, dadalin ko sa'yo. Aha, nakikita ko na. Ahaha, nakikita ko na rin. Nakikita ko na rin. May sakit ka ba? Kumain ka na at magmadali papuntang palasyo. Ahahaha. Oo, gumaling na ang mga mata ko. Sige, haha. Mali ang laki ng bakal, at marami ang kulang. Huwag kang satsumat-sumat. Ayon sa mga plano, hindi mo ba alam? Sa aming lugar. Karaniwan ng pagpupuwersa. Hindi kami nagpupuwersa. Paano kumikita ang amo? Paano tayo magkakasya sa bahay na ito? Ano ang kinalaman mo dyan? Ang dumating ngayon ay pamangkin ni King Hesong. Hindi madaling pakitunguhan ng taong ito. Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Kung hindi, pagdating ng panahon, baka kailanganin mong hulihin sa kanal. Si King Haicheng ang may gawa ng sarili niyang malas. Ito ay lubos na walang konsensya. May mga mata ang Diyos. Nakamtan ko ang mga banal na matang ito. Sisirain ko ang iyong reputasyon. Hindi maganda ang gamit mong materyales, no? Kailangang palitan. Paano nangyari yon, Tio Zhao? Pinakamahusay na materyal ang porselana. Ang mga mababa ang kalidad, tinanggal agad. Handa na ang boss. Mabuti. Talagang masama ang tingin nitong matandang ito ngayon. Siguradong kinain na niya yan. Sa panahong iyon, ang proyektong ito, sa Haicheng Construction natin huwag kang mag-alala, garantisadong walang problema.
Ang Haicheng building natin, pero kami ang pinakamalaking construction ng Haicheng. Sana ay, huwag kang magkubli. Sino ba si Zhao Shu? Ano ba ito? Tio Zhao. Gagawin itong maganda ni Laozi. Garantisadong walang problema. Kailangang palitan ng material kung di kwalipikado. Bawat taon, bawat taon. Taga saan ka? Binata. Ayos ka lang ba? Ayaw ko nang gawin ito. Bakit? Kung hindi niya ako iniligtas, wala na ang buhay ko. Salamat binata. Ayos ka lang ba? Pumunta na tayo sa ospital. Okay lang. Okay lang. Up, 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 up. Kunin mo gamit mo at umalis ka rito. Masipag talaga ang katabi ni Boss Zhang. Wala akong pakialam kung magbenta siya. Ayaw ko sa kanya, paalisin mo siya. Bakit gusto mo ring umalis? Hindi naman sa tamad ako. May nagkasala at gustong paalisin ako. Sabi mo laging may sala ang magnanakaw, makinig ka. Paglabas mo, itago mo ang iyong mabahong bibig. Kung hindi, babakbakin kita. Akala mo habang buhay kang pasaway. Dumating na ang parusa mo, nangahas kang paluin ako, naghahanap ka ng kamatayan. Ikaw talaga ang may gawa, bata. Bigyan mo siya ng iskandalo. Tingnan natin sino ang may lakas. Tito, hindi ba't nasa ospital ka? Nasa ospital ako. Paano ko malalaman kung hindi ako pumunta? Paano mo trinutuhan ang aking tagapagligtas? Hindi siya yun. Hindi siya magaling magtrabaho. Ayaw siya sa konstruksyon. Ayaw mo sa kanya? Ako ang kumuha sa kanya ngayon. Ayos lang ba? Ay, Gusto mo bang pumasok sa kumpanya ko? Ano ang pangalan mo, binata? kumusta Zuyong? Ngayon, ikukumpirma ko si Joe Yong. Mamahala sa pangangasiwa ng mga proyekto. Pamalit na ganap sa akin. Ang mga lugar na minarkahan ko, dapat buong gawing muli. Paano may tuturing na renovasyon ito? Alam mo ba ang oras na sinasayang mo? Magkano ang nasasayang na pera? Hindi pumasa sa inspeksyon ang mga lugar. Kailangan niyong magrebisyon. Ang mga materyales na idinagdag mo, kailangang bilhin muli lahat. Ang di pasado ay rework. Tigilan ang pagpapanggap ng kapangyarihan. Huwag mong isiping makakalusot ka. Kahit balahibo man o anuman. Kung utos ito, dapat sundin. Inutusan ako ni Ella Zhao magbantay. Ang palpak ay gagawing muli. Ano silbi ng pagpasok dito? Delikado at di pasado ang hakbang na ito. Dapat tanggalin. Sabi mo hindi ka kwalipikado. Wala kang sertipiko. Sertipikado ka ba? Magsisisante ako ngayon. Huwag kang mag-alis ng foreman. May problema talaga ang kalidad nito. May bitak ang panloob na materyales. Tumigil ka sa panloloko dito. Maganda naman ang hagdanang ito. Sabi mo may sira, kaya may sira. Sabi mo counterattack, counterattack. Sino ka ba? Sige, sige, okay na yan. Subukan mong maglakad ng. Tumalon ka ng 2 beses. Kung talagang okay lang, di ako makakaganti. Sa tingin ko, ang sama mo. Kung maganda ang hagdanang ito, sinumbong agad kita kay Ginoong Zhao. Mukhang okay ka naman. Hindi ba't masaya to? Ano ng mga tanong mo? Bakit? Tumalon na naman ako. Uy, nalundag ako. Tumatalon na naman. Naku po. Tuminala ka. Sinabi ko na ba sa'yo na huwag masyadong tumalo? Tumigil ka sa pagsasalita, iligtas mo ako. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Kailangan pa ba ng kontra-atake ang hagdan na ito? Makikinig ako sa'yo kahit ano paman. Kontra-atake. May iba pang lugar na kailangan ng kontra-atake. Lahat sila laban sa akin, iligtas mo ako, pakiusap. Oh ahaha. Magaling. Ha 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 ha, hindi ako nagkamali sa'yo. Halina tayo, maupo na. Lahat ay dahil sa pagpapalago ni Ginoong Zhao. Ha 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 ha, laging mapagkumbaba. Ngayon, formal ko nang idinedeklara. Si Joe Yong ay itinalaga bilang pinuno ng Departamento ng Engineering. Sa pagkakataong ito, nakipagtulungan tayo sa mga flight attendant. May 2 pagpipilian. Ang isa ay Haicheng Group, ang isa pa ay Hongda Group. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ninyo. Siyempre, dapat pa rin natin piliin ang Haicheng Group dahil siya ang pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa lugar natin at may sapat na karanasan. Mas mataas ang presyo kaysa sa Hongda. Sa tingin ko, pipiliin ko ang Hongda Group. Ang Haicheng Group ay laging may problema sa pagtitipid sa kalidad. Dagdag pa, bagaman maliit ang Hongda Group sa
Ngunit hindi mataas ang kanilang kahusayan sa trabaho. Naniniwala ako sa kalidad ng trabahong nagawa. Siguradong mas magiging mas mahusay ito kaysa sa Haicheng Group. Zuyong, kumuha ka ba ng lagay mula sa Hongda Group? Napakaliit na kumpanya ng konstruksyon. Paano natin ikukumpara sa Haicheng Group? Haicheng Group, maraming issue sa kalidad ng trabaho ang nalantad. Maaari pa ba tayong makipagtulungan sa ganitong kumpanya? Napakalaking proyekto. Paanong walang problema? Tingnan mo. Ikaw ang general manager. Kailangan mong mas maunawaan ang sitwasyon ng iyong mga kasosyo. Huwag lang sa ibabaw tumingin. Tingnan mo. Tama ka. Sobrang dami ng problema sa Haicheng Group. Hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Ang kooperasyong ito. Pumunta tayo sa Hongda Group. Tapos na ang pulo. Nakakainis na matabang iyon. Sobrang nagtatrabaho ako para sa kumpanya. Itinaguyod niya pa ang isang walang kwentang gwardiya tulad ni Zuyong. Ano ang problema, Ginoong Han? Ano ang gusto mo sa akin? Mayroon bang Ginoong Zhu sa kumpanya ninyo? Ngayon ay paborito siya sa harap ni Ginoong Zhao. Sa pagkakataong ito, ginamit din natin ang pagkakataon ng kooperasyon. Ang malalang problema na ito. Kailangan mo akong tulungan na turuan siya ng leksyon. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Dahil nagkasala siya sa bata. Kung gayon ako ay lugar na walang kamatayan o libing. Nang makita ko lang siyang sa gabal, sapat na't madilim, ang file na ipinadala mo sa accounting. Bakit ko pinuntahan ang mahalagang pengada? Saan mo nilagay ang napakahalagang ba? Ano ang pengada? Hindi ko pa nakita ang perang ito. Ang file ay dumaan sa iyong mga kamay, sa isang iglap na wala ang pengadan. Nagsinungaling sa'yo, kung ang ganitong kahalagang bagay ay mapunta sa labas. Raan-raan milyon ang mawawala sa kumpanya. Ganyan kahalagang bagay, sinabi mong hindi mo alam. Ano ang magagawa ko para sa'yo? Nag-iingay ang boss dito. Maaari ko bang idagdag ang Yidian Company image? May file sa paligid. Nawawala ang mahalagang internal imaging class. Pinaghihinalaan kong ibinenta niya ako sa pera. Ginoong Zhao, pakiusap paniwalaan mo ako. Hindi ko pa nakita ang lihim na mga dokumento. Ano ang hindi mo nakita? Hiniling ko lang kay Xiao Wang na ipadala ito sa'yo. Si Xiao Wang ba? Nagpadala ako ng dokumento kay Isa. Pero hindi ko talaga alam kung paano nawala ang file. Alam ko lang na mahalaga ang dokumento. Ang aking umaga, nilagay ko rin ito sa pulang file bag. Hindi ko talaga alam. Hoy Zhao, huwag kang mag-alala. Mahahanap ko ang ginintuang lihim na file na ito. Mahahanap mo. Sinabi niyang kinuha niya ito. Kung hindi, saan niya mahahanap? Hindi ko kinuha. Pero mahahanap ko. Hoy ikaw. Lida, pakipaliwanag. Ano ang nangyayari? Malinaw na patibong ito para sa akin, kahit pakawalan ko. Paano niya nalaman? Malinaw na ako ang isinabit niya. Malawak ang kalangitan, walang sinuman ang makakaluso. Akala mo'y gumawa ka ng masama, hindi ba malalaman ng lahat? Hindi naman ako ang nagbibintang sa'yo, di ba? Lizzie, ano pa ang masasabi mo? Ang ebidensya tungkol dito. Kung nagtagal ka ng 10 taon sa Interstellar Administration. Hayaan mo na ako. Kasalanan ko, nahumaling ako. Tingnan mo, nagsikap ako ng husto para sa kumpanya. Pakawalan mo ako. Iwanan mo na ako. Izaw. Nabulag ako, hindi ko dapat ipinagbibintang sa'yo. Pakiusap, itanong mo kay Izaw para sa akin. Pakawalan mo ako. Iwanan mo na ako, nanumpa ka lang na niloko ko ang kumpanya. Ayaw mo akong pakawala. Yida. Sinabi mong kasama kita sa hirap at ginhawa. Paano mo nagawa ang ganito? Tatawag ba ako ng pulis o hindi? Salamat sa paghahanap mo ng pangalang ito noon. Ikaw na ang bahala dito simula ngayon. Pero may bagong gawain. Siya ang pangunahing babae ng maharlikang pamilya. Ano ang utos na natanggap natin ngayon? Iyan ang presyo, para maging mabuti ang relasyon mo sa kanya. Ano ang susunod? Mamili siya ng regalo. Walang magandang presyo. Sundin ang proseso ng kumpanya. Pagpapalaki ng dibdib. Ginoong Zhao, ang pagpili ng regalo para sa magagandang baba. Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Hoy, sino ang pinakamahalaga? Ngayon, halimbawa, ang general manager, matutong bumuo ng magandang ugnayan sa mga kliyente. Ngunit kailangang mas mabilis ang oras dahil sila ang nakatingin sa mga utos ng emperador. Sige, gagawin ko na ito. Nawala na ang pamilyang Zhao. Paano makakahanap ng migrante na manggagawa para sa kanya? Mukhang. O baka hindi talaga pinahahalagahan ng Zhao ang kooperasyon. Kung hindi, nalugi ang Zhao Group.
Ngayon, hindi ako makakita kahit isang sumusuporta. Kami sa pamilyang Zhao ay pinahahalagahan ng tao. Parang kinakain mula sa loob. Taong nagbebenta ng sikreto ng kumpanya, talagang hindi. Kung gusto mo ang daga, hindi kami humihinto. Sa huli, ang mga ahas at daga ay nasa isang pugat. Anumang uri ng tao ka, kailangan nang mong sundin ang uri ng amo mo. Sino ang nagsabing ang mga ahas at daga ay nasa isang pugat? Tignan mo. Hindi ko sinabi sa'yo, may sakit ka sa utak. Gusto mo rin ng mga tulad ni Haixiao. Huwag mong samantalahin ang iyong mga salita dito. Sinasabi ko sa iyo ang totoo, ang pamilyang Wang at Hai ay mga mahalikang pamilya. Ako'y nasawi. Huwag mong isipin na kukuha ka kahit isang hibla. Pasensya na, naging abala ako nitong mga huling araw. Pasensya na sa paghihintay. Gaya ng nararapat. Kumusta? Ito ang kwintas na binili ko para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Sa katunayan, ang ating dalawang pamilya ay matatandang kaibigan. Hindi mo na kailangang maging masyadong magala. Dahil matatanda na tayong magkaibigan, kaya kailangan natin ng mas malalim na samahan. Hoy, sabi rin ng tito ko, gusto kitang ilibre ng mensahe kapag may libreng oras ako. Nakikita mong wala kang oras. Sinasabi mo pa rin na abala ka. Nakadepende iyon kung kailan siya ay may oras. Ako ang nag-imbita sa kanya. Ito ay si Ginoong Zhou, ang General Manager ng Zhao Group. Narinig ko na si Tito Zhao ay umibig sa isang batang manggagawang migrante. Ikaw ang umakyat ng ilang antas at naging General Manager. Sila ay pawang si Pangulong Zhao Pei. Sa tingin ko si Tito Zhao ay tumanda na at nalilit. Nagpadala ka ng batang walang karanasan dito. Bumalik ka at sabihin kay magpalit ka ng iba. Kung hindi ang kooperasyon at kompetisyon na ito, hindi na kailangang sumali ang inyong Zhao Group. Hindi mo ba narinig ang sabi ni Binibining Wang? Nandyan ka pa rin. Hindi ko makita. Hindi ko rin magawa. Umalis ka dito ngayon at magsalita ng mas magalang. Ano ang pinag-aawayan ninyo? Magdudulot ka ng gulo sa utos ng maharlika sa hinaharap. Huwag mong isiping kumuha ng isa man lang. Balahibo ng gansa mula sa malayo, gaan lang kahit mabigat ang kasuotan. Ibinigay pa rin niya kay Lee, bagaman mukhang mahal. Maaaring ikamatay ito ng isang tao. Anong kabalbalan ang sinasabi ninyong mabahong migrante? Ito ay antigong binili ng aking tito mula sa abroad. Mga antigong bagay, alam mo. Nakakita ka na ba ng ganito kagandang bagay? Sama ng loob, kamalas-malasan. Di ko pa nakita ang ganito. Kung sino magdala, malas. Kahit hindi mo makuha ang utos ng nagsisimula ka ng magsalita ng walang kwenta. Hindi matanggap na pang-aasar. Talagang di pasok sa standard. Xiaoyu, isuot mo sa akin ang kwintas. Tingnan natin kung malas ako. Sabi mo kung paano ako babagsak. Ganon nga. Yiwang, masama ang pakiramdam ni Iwang. Ako si Iwang, hindi na kayang. Tumawag ng ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Ngayon kailangan kong ayusin. Huwag gagamit ng malalaking galaw. Sinong nakakaalam ng mga lihim niyang plano? Iligtas ninyo si Presidente Wang. Kayong walang hiya na manggagawa, nagkataon lang makakita ng lalaki. Guardia! Guardia! Alisin niyo agad yan. Iniligtas niya ako. Wala pa akong nasasabi. Hoy, tiyuhin ko ang nagdedesisyon. Hindi si Yutong. Itong walang hiya na manggagawa. Sinadya niyang samantalahin ka. Iri, Mao, ang problema nasa trabaho mo. Ano nang kinalaman ko dyan? Ang kwintas ko hindi humingi ng opinyon mo. Tigil ang paninira dito. Sige, walang problema. Kaya banigi. Handalhin yon. Para sa mga babae ito, ano ba nang sinasabi ko? Hindi mo ba sinabing walang problema? Di sige. Binili ko to sa black market. Hindi ko alam kung may problema. Suot mo ang kwintasan. Kung may sala ka, umalis ka. Buti na lang. Kung may hiling ka, sabihin mo lang. Napakaganda ng kwintas ni Ie, Wang. Gusto mo to? Hindi ko may bibigay to sa'yo. Ito ang aking mahalaga. Hindi. Hindi ko gusto ang kwintas mo. Gusto ko lang malaman ang pinagmulan ng kwintas mo. Iniligtas mo ako. Gusto mo paputo. Itatanong ko sana ang pinagmulan nito. Hindi mura ang buhay ko. Hindi. Ang buhay ni Ie, Wang dapat may halaga. Hindi mabibili ng pera yon. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko sabihin, madali lang. Hindi ko hinihiling ang gantimpala. Dahil iniligtas mo ako. May utang na loob ako. Pwede mo akong tanungin mamaya. Tungkol sa pinagmulan ng kwintas, librehan mo na lang ako. Iwang, ano nang gusto mong kainin? Ako na ang magdedesisyon. Tinatawag mo akong Iwang para akong matanda. Tawagin mo na lang akong Yutong.
Yutong, sino ang nagbigay ng kwintas mo? Akala ko tungkol sa kwintas ang tanong. Naghanap ng dahilan para lapitan ako. Hindi ko akalain gusto mo talaga. Ang paglapit mo ay dahilan lang. Hindi naman, masaya akong makakain kasama ka. Yung kwintas na to, ibinigay ito ng tatay ko. May mga larawan siya dito. Kumusta na siya ngayon? Nawawala, buhay o patay, hindi alam. Ang alam ko lang, may aksidente siya bago mawala. Pinatay ni Haring Haicheng. Zuyong, itinuturing kitang kaibigan. Kakasabi ko lang sa iyo tungkol sa pamilya. Ano ang layunin mo sa puna ngayon? Tatay ko at si Haring Haicheng matagal magkaibigan. Paano niya magagawang saktan ang aking ama? Totoo iyon. Sinabi niya mismo sa akin, Haring Haicheng, nilagyan ng laso ng sasakyan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung buhay pa ang tatay ko, bakit hindi siya pumunta sa akin? Bakit hindi niya sinabi sa akin ang totoo? Ako pa ang nagsabi sa iyo. Kahit mga kasinungalingan mo, puno ng butas. Alam kong ikaw ay kay Zushu. Tao at Haring Ahas Dagat, parehong naghahangad nito. Hindi ka makakagawa ng ganoong kasinungalingan. Maghasik tayo ng alitan. Akala mo 3 taong gulang. Nabulag siya ng nakalalasong uso, kaya hindi kita nakausap kaagad. Alam na ni Haring Haisung, kung buhay pa ang iyong ama, siguradong kukontakin ka niya, kaya siguradong nag-ayos siya ng tao. Bantayan ang lahat sa iyong tahanan. Kung maghiganti siya, siguradong papatayin ka ni Haring Haicheng. Nagsasalita ka pa rin ng kalokohan. Mayroon ka bang ebidensya? Mayroon akong ebidensya. Nasa aksidente ang sasakyan ng iyong ama. Inayos ito ni Haring Haicheng at mga tauhan niya. Anong klaseng ebidensya ito? Pumunta ang aking ama sa Haicheng para sa negosyo. Si Haring Haicheng ay parang host, bilang kaibigan. Mag-ayos ng sasakyan. Mayroon bang tanong? Mag-ayos ng sasakyan para sa aksidente. Agad na nawasak ang sasakyan. Ang driver na nagmaneho sa tatay mo noon. Pagkatapos ng aksidente, nawala ang katawan. Nandito ang ebidensya. Heto ang ebidensya. Simula nang sabihin sa akin ni Joyong, ginamit ko ang koneksyon ko sa pag-iimbestiga. Ito ang ebidensya na nahanap ko. Ebidensya ito na bumili si Haring Haicheng ng lason. May mga dokumento rin sa mga sasakyang sinira niya. At malaki ang ginastos para mahanap ang susunod. Makukuha mo ito sa pahintulot ng mga gangster. Ngunit naghanap sila ng tao ng malakihan. Dahil, hindi maraming tao ang nakakaalam nito. Nagpapakita rin ito na nagkasala si Haring Haicheng. Ang dahilan ni Haring Haicheng. Noon, lumawak na negosyo ng tatay mo sa Haicheng. Dagdag pa'y napakakayapa niya. Ang network ay napakalawak. Maraming proyekto, kusang napunta sa aking mga kamay. Naghahamon ito sa kapangyarihan ni Haring Haicheng. Kaya, natatakot siyang baka agawin ng tatay mo ang pwesto. Gun killer. Dahil dito, ang palasyo ay nakuha sa pamamagitan ng bid, kitaan o kawalan ng tauhan. One Piece, hindi makuha. Paano mo nagawang brutal para patayin ang tatay ko? Matagal nang magkaibigan ang aking ama at siya. Hindi ka ba natatakot sa ganti? Halimbawa ni Yutong, kahit magkapatid ay maaaring magkasalungatan, lalo na't sila ay magkaibigan. Talagang pinatay ni Haring Haicheng ang tatay. Gusto ni Junior Brother Wang na labanan siya. Hindi pa panahon para harapin si Haring Haicheng. Yutao, kung nalaman ni Haring Haicheng na alam mo na ito, malamang papatayin ka niya upang manahimik ka. Kaya ano, hihintayin ko bang mapatay ang aking mga kaaway? Makakalusot. Papakalmahin ko muna siya. Napilitang sumunod sa daloy. Sa paraang ito, isang bagsak lang. Hindi ko lang alam kung paano maging mabait. Huwag mo itong dibdibin, pakiusap. Kailangan mong ipaghiganti ang aking ama. Huwag kang mag-alala, hindi lang sa ama mo. Kasama ang aking. Dapat mapagbayad si King Haicheng ng dugo. Mga inutil, kayo'y nandito pa. Nawala ninyo lahat ang mga utos hari. Sabihin ninyo, ano silbi ninyo? Hindi ko alam na may problema doon. Galit na si Yulo ngayon, nasangla lahat sa kapatid na yon. Hindi masama, seryoso ba ang resulta? Kung galit siya, hindi mo siya aalo. Ang hidwaan ng 2 hari dagat, naniniwala akong ibibigay niya ito para sa akin, hindi ba't parang sa aso ang bibig mo? Bakit ka maagang bumalik ngayon? Hindi, nakakatakot talaga ang tunog. Walang kwentang nilalang. Magiging kakaiba kung mabait si Wang Yutong. Hindi ang tiyo ko ang nagpilit sa kwintas. Paano kung hanapin ko rin ang kwintas? Walang paraan para iligtas nila ako. Hindi talaga ako may sakit. Iyon na iyon. Naitakda ang utos ni A. Maghanda ka ng pera. 3 araw pa, dumalo sa auction ni Longye. Talunin ng Dragon Lord. Ilang utos ang hindi matanggap. Ito ang tiyo. Huwag kang mag-alala, mahanda ako. Nag-host ng charity auction. Mga nagbebenta ay pamilya Lo ng Kyoto. Sumasang-ayon ka ba sa pamilya Lo? Ang Wang family ang una sa 5 pamilya. Sa harap ng pamilya Lo, umatras ka rin. Si Longye ay masigasig sa charity. Kaya taon-taon, may charity auction kami. Auction ng kanyang mga lumang likha. Paano ang kita sa auction? Idodonate sa charity. Musika ng 500. Mukhang ang Dragon Lord na ito ay isang kaibigang dapat kilalanin. Hindi iyan ganoon kadali. Tingnan ang lahat ng dumadalo. Gusto nilang lumapit kay Longye. Si Longye ay ayaw magpakita sa publiko. Sa dulo lang ng auction, dumalo sa cocktail party.
Maraming nais makalapit sa kabataan nila. Magbabayad sila ng mataas para sa item. Para mapansin ni Lord. Kaya pala, Hindi lang iyan, ang mga bisita ay mayaman o marangal. Magandang oportunidad ipakita ang yaman. Maaari kang bumili ng isa o dalawa. Kahit hindi makalapit kay Lord, maaari ka ring makilala sa Kyoto. ipakita ang iyong mukha. Paano siya makikilala bilang manggagawa? Mayroon ka bang puhunan? Sino ang hindi nakilala noon? Bakit mo pinapakita ang puwit mo? Hindi pa nagsisimula ang auction. Paano ko malalaman kung sino ang dumating? Huwag mong ipakita ang tiyan. Huwag kang kumpiyansa. Ngayon, bibili ka sa bawat item. Unang lot, mekanikal na gamit sa Lotus Pawn. Ito ay makina ng palasyo mula 200 taon. Ang relo ay hugis Lotus Pawn. May hiyas na ruby at kristal. Ang Lotus sa loob ay magbabago, bubukas at susara. Simulang presyo, 3 milyon. 4 milyon. 5 milyon. 6 na milyon. 7 milyon. 8 milyon. Ikalawang item. Ito ay espesyal na hugis na korona ng diamante mula sa Timog Africa. Simulang presyo, 17 milyon, 19 milyon, 20 milyon, 21 milyon, 25 milyon. 18 milyon. 19 milyon. 20 milyon. 21 milyon. 25 milyon. Deal na. 10 milyon. 20 milyon. 30 milyon. 40 milyon. 50 milyon. Deal na. Deal na. Deal na. Deal na. Hindi mahalaga. Hindi naman siya maubusan ng pera. Ayoko talagang maghintay. Halos naubos na niya ang pera niya. Malayo pa rin. Ano? Sabi ko, di mo pwedeng makuha, di mo pwedeng makuha. Hindi pa tapos. Hindi pa malinaw kung sino mananalo. Ika-negatibo 21 item sa auction, enamel filigree. Simulang presyo 1,500,000. 1, 5, 1, 0, 0, 0, 0. 2,500,000. 2, 5, 1, 0, 0, 0. 3,500,000. Talagang maliit na empleyado lang siya. Ang liit ng tapang. Sino dito ang kayang maliitin ng bansa na 1,0, 0, 0, 0 lang? Huwag kang mag-alala, taga-China ako. Mas matangkad lang sa'yo. 3.5 milyon. 4.5 milyon. Anong ginagawa mo? Gusto kong ubusin ang pera niya. Doon lang tayo makakabili ng gusto natin. 5 milyon. 6.5 milyon. Deal na. Masyado kang bata para labanan ako. Hoy, sabi niya kulang pa ang kanyang taya. May mahigit 10 araw pa para sa natitirang koleksyon. Hindi ako naniniwala na araw-araw ay dapat samantalahin. O suriin ang kanyang bank balance. Hindi mo na ito makukuha mamaya. Ipinapakita mo lang talaga ang kahinaan mo. Ano, nakikita kong halos okay ka na. Huwag kang maging kampante. Hindi ako naniniwala na nagpapakalat ka ng chismis. Ano ang pwede kong tayaan? Ika-negatibo 32 item, bulaklak at ibong pinta, panahon na. Bagaman hindi gaano kaluma ang pinta, at ang may akda rin ay. Ngunit mahusay siya sa malalaking bulaklak at ibon. Simulang presyo 1 milyon. 1.5 milyon. 1.55 milyon. 2 milyon. 2.5 milyon. Mahal na Ginoo, gusto ni Ginoong Hay na huminto ka. 5 milyon, hay. Patuloy ka pa ring pinipigilan. Ano ang ipagmamalaki mo? Ito na marahil ang tanging nakuha mo ngayong araw. Tulad ni Haida, siya'y mayaman. Siyempre, hindi ko alam ang tungkol sa pagtagas. Gumastos ng $1 para sa nagkakahalaga ng 100. Ito ang sagip para sa mga tulad nating manggagawa. Para makakita ng bargain, kailangan ng magandang mata. Binibili mo ang pinta na ito. 16 na estratehiya, walang pangalan o kabanata. Lokal na basura. Hindi ko mahanap ang pangarap mo. Maging balisa ka, ihay. Rasyonal na plaster sa mga kumpanyang kemikal. Kung hindi, hintayin mo ako, masakit ang mukha ko. Akin na ba ang painting na ito? Tutulungan ka ng staff namin na gawin ulit. Magandang mesa. Hindi kailangan. Gusto kong tanungin ang iyong magandang pintor. Tulungan mo akong makuha itong painting. Masunurin. Kumusta, Ginoo? Ito na ba ang gusto ninyong pinta? Sa tingin ko sa pinta na ito, may mas mahalagang pinta na nakatago. Kaya nais kong italan niyo itong pinta. Anong pinapanggap mo kung ang sabi mo na isa ka lang maliit na manggagawa? Madalas kong panoorin ang Forest Story sa lecture. Ikaw. Direktor, masyadong mapanganib ito. Kung pagkatapos ng pagpapalakas, wala nang halaga ang mga bulaklak. Huwag kang mag-alala. Kapag napalakas na ang halaga ng kung naintindihan mo lahat ito, pakiusap pumirma dito sa gilid.
Naging pinta pala ito ni Tang Bohu. Sino ang tinutukoy nito? Paano ako naging kasing swerte? Nagpapakita ito na sila ay may alam. Impossible. Nasa likod ng basurang ito ang obra ni Tang Bohu. Nagluloko ka ba? Sino ang napakapangit? Ibenta ang magandang pinta bilang ordinaryo. Hindi mo ito naiintindihan. Sa mga panahong magulo, ang ilang malalaking pamilya, upang maiwasan ang problema sa mga kayamanan ng pamilya, sadyang magsasabi ng kasinungalingan tungkol dito, nagtatago sa likod ng isang mandarin. Mas mapoprotektahan mo ang iyong koleksyon. Kung hindi dahil sa binatang ito, hindi niya alam kung gaano katagal-tatagal ang yaman. Itong binatang ito, mayroon kang ganitong pangunawa, talagang kahanga-hanga. Anong klaseng tao? Isa lang siyang mabantot na batang lumaki sa puti. Hindi ito. Nakaupo siya sa tabi na, hindi ba siya ang panganay na anak ng Wang Group? Siya ay isang manggagawang migrante. Nandito lang siya para sa Tyrannosaurus Challenge. Nagastos niya ang lahat ng pera sa damit na ito. Talaga nga, ang mga dalubhasa ay nasa karaniwang tao. Nakikipag-ugnayan ka sa tunay na pinta ni Tang. Interesado ka bang ilipat? Magbibigay ako ng 100 milyon. Bibigyan kita ng 200 milyon. Maaari bang maging mabait ang binata? Tagapangulo ng konstruksyon, maging magkaibigan tayo. Bibigyan kita ng 300 milyon. Magbibigay ako ng 1 bilyong negosyo sa kumpanya mo. Kung gusto mo, pipirmahan ko ang kontrata para sa iyo bukas. Maraming salamat. Gusto ko talagang hiramin ito. Pangalawang pagkakataon para makuha ang pinta. Ang pintang ito ay nasa charity auction ni Longye. Kaya nagpasya ko, kahit magkano pa ang bentahan ng pintang ito. Wala akong iiwan. Paano ko mababayaran ang presyo nito? Kaya sulit makilala ang taong ito. Ano? Isa lang siyang manggagawang migrante na naglalakbay sa malaking syudad. Anong yabang niya? 1 buwan lang ang nakalipas, nagtatrabaho siya sa construction site ko. Paano nangyari na hindi sila tapat? Teknikal na guhit ng gamit na papel sa construction site. Ate, itong painting ay hindi pa. Talagang peke ito. Baka ang sinasabi ng painting na ito ay peke. Kaya kung ituring itong painting na totoo. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa lahat. Naniniwala akong lahat dito ay eksperto sa calligraphy at painting. Hindi na nga ako makakakuha ng tunay na painting. Sisiguraduhin kong hindi mo iisipin na nakabasa ka na ng 7 pang libro dahil sa isang auction. Talaga, akala ko bihasa ako sa sword dance. Napansin ko rin ang nakatagong nangyayari. May maliit na ligaw na pusa sa loob ng kahon. Pero kinukumbinsi mo ang iyong sarili. Mga walang kwentang bagay ang nangyayari araw-araw. Pinapayuhan kitang umuwi ng maaga. Magbuhat ka pa ng bloke. Ang perang ito ay magpapagaling ng tiyan mo. Narinig ko ang tungkol sa auction. Tignan mo ang kakaibang pan miyaw-miyaw. Sino mang dumating dahil sa aking imbitasyon. Sila ay aking mga bisita. Minamaliit mo ang mga bisita ko sa auction. Pasensya na, ako'y bastos. Huwag po kayong magulat, dahil ito'y bastos. Dapat ba akong humingi ng tawad sa mga bisita? Hindi ko hinihingi na humingi ka ng tawad sa kanya. Karapat-dapat ba siya? Ginagawa ko ito para sa Dolphin King. Nang aasar din ng mga tao gamit ang alak. Gumawa ka muna ng gulo, tapos binastos mo ang mga bisita ko. Hindi ka ba dapat humingi ng tawad? Ako'y nagkamali. Patawarin mo ako minsan, Ginoong Zhou. Oops. Hindi ko ito inaasahan. Isang tunay na painting ni Tang Bohu ang lumitaw. Binata. Sa totoo lang. Nakita ko na itong painting ilang beses bago ang auction. Pero hindi ko napansin itong painting na nasa likod. May isa pang painting. Magaling ang iyong paningin. Pinuri ng kagawaran ng agrikultura. Naaalala ko, maliwanag ang kapalaran. Sa huli, ang pangungusap na ito ay nasa auction mo pa rin. Nauunawaan mo ito. Bakit? Hindi ba malinaw na sinasamantala ka nito? Gusto mo akong sisihin, hindi ito makatarungan. Hahaha. Sige, dahil gusto mong gawing peke itong painting. Bibilin ko ito sa halagang 1 bilyon. Gusto ko ring ibigay ito sa Huaxia Museum, upang mas marami ang tao. Kahanga-hanga si Panginoong Long, hindi ka naman masama, bata. Ang pagkakaalam nito ay walang katumbas, at idodonar ang lahat ng kita. Mabuti. Tayo'y magkaibigan na. Nasa Dolphin ako ngayon. Sobra-sobrang mapag-aaralan. Naghanda ako ng malaking pera para sa'yo. Para lang mapaubaya mo si Panginoong Long.
Pero ikaw, nasasayang ang pera. Kayang patumbahin ni Balbas ng dragon ang dragon. At na-offend ko si Panginoong Long. Kung magpatuloy ito, sino sa mga aristokratiko ng Kyoto ang may lakas makipagtransaksyon sa atin? Hindi naman talaga ako ang sisi mo. Nagdodonar ang mga naglalakbay sa mundo. Nakita ang orihinal na tang tiger sa tambakan. Naipagbili agad ang orihinal na tanglaw who painting. Lahat ng pera ay idinonar. Alam ng multong ito, wala tayong magagawa. Ni simpleng trabaho lang hindi kaya. May mukha ka pang ulo dito? Tito Wei, kaya ko naman to. Sa tingin ko sinasadya niya tayong hadlangan. Alam niyang pamangkin mo ako. Nasa meeting siya. Laging ako ang tinatarget niya. Para siyang gustong buluhin ka. Sampal sa mukha mo. Ang kapal mo, mabahong manggagawa na sumalungat sa akin? Mukhang nakalimutan ko kung sino ang hari sa Haicheng. Kukunin ang pagkain sa bibig ko. Hindi ako takot maging makapangyarihan, sariling negosyo. Narito ako. Ang project na napanalunan niya ay hindi matatapos sa isang araw. Gusto mo ba? Gusto kong makita ang laban niya kay Panginoon. Magmamakaawa siya sa huli. Hihilingin niyang tanggapin ko ang project mula kay Longye. Ang villa na ipinagkatiwala ni Panginoong Lo. Nakapili na ako ng ilang lugar. Napapaligiran ang bundok at ilog. Maginhawang transportasyon. Nayatas ko na ang construction team sa lugar. Para sukatin ang topografiya, ipapasa na sa design team. Ay de-design ayon sa terrain. Siguradong pasok sa pangangailangan mo. Uy, maganda't may kaklase ako. Award-winning na taga-disenyo. Baka magustuhan mo ang design requirement na to. Nakipag-ugnayan ako ulit. Salamat, okay lang. Bakit pa tayo magpasalamatan? May karamdaman si Im Eziu. Tinapis ng suppliers ang kontrata. Wala na tayong materyales. Kulang ang materyales sa mga construction site. Alam ko. Kumusta? May sakit si Im Eziu. Puntahan mo ang construction site. Sabi ng mga manggagawa may multo sa site. Ayaw ko nang magtrabaho. Bayaran na natin sila at paalisin. Ano nang nangyayari? Ibinigay sa atin ang topic. Ano nang gagawin natin ngayon? Huwag mag-alala, kakausapin ko muna kapatid ko. Lahat na intindihan. Subukang makuha ang nawalang materyales. Ibalik natin ang mga gamit. Hay, parating na ang kaharian. Imposible ang trabahong ito. Marami sa mga tauhan ko ang nasugatan. Ang lugar na ito'y masama. Itigil na agad ang trabaho. Hindi pa malinaw ang investigasyon. Huwag magsalita ng kung ano-ano. Kuya Yong, may kakaiba sa lugar na ito. Mas mabuting ibigay mo na ang pera. Umuwi na tayo. Hindi naman araw-araw may tahol ng aswang at lobo. Sakta ng ulo o bali ang binti. Nakakatakot talaga. Xiaoli, huwag kang mag-alala. Ang mga nasugatang trabahador ay naisugod na sa ospital. Naipadala ko na, ngunit kung lalaala pa, kailangan din nating sa ospital. Opo, Kuya Yong, hindi ko magawa trabaho ko. Bayaran niyo na sahod namin. Tara na. Huwag kayong mag-alala. Pangako, sisiyasatin ko ito para kumalma ang manggagawa. Ano pa ba Kuya Yong? Ganitong sitwasyon o kaya ipatawag pari sa bundok, mas subok na ang bihasa. Gawin ang walang silbi. Mas mabuti pang magpa-ospital. Tingnan ang mga sugatan. Kumusta kayo ngayon? Magpahinga muna at hintayin sahod. Hindi sigurado. Nag-order si Kalihim ng pagkain. Kain at inom, mga boss. Magpahinga ng maayos. Salamat, Kuya Yong. Salamat, Kuya Yong. Uy, hi Xiao. Gawin mo gusto mo. Sige, ikaw na ang bahala. Ang benepisyo ay sayo. Opo, opo, opo. Sige, sige. Paikutin ka ni Wang Ziai. Kuya Yong, Anong gusto mong gawin? Sabi ko huwag gawin ito. para lang sa kapayapaan mo, ito ang Master Dragon and Tiger na inanyayahan ko. Kahit sino pa, tatalunin niya. Anong dragon? Sino nagsabi may kakaiba? Alisin mo na multo na yan. Huwag, Kuya Yong, para to sa site. Ang anghel, pero pinaghirapan ko siya. Itong tao, na himitay nanay mo, kamalas-malasan, mukhang malapit na. Wala nang mahalaga. Ay. Sabihin mo na. Anong sakuna? May masamang espiritu sa Wuliang Show Mansion. Napatay ng mga tulisan. Mabigat ang gamit. Matagal na. Nagsimulang magtrabaho dito. Ginugulo ang kapayapaan. Siguradong masama siya. Ano ang ibig mong sabihin? Dadalhin ko ba sa altar? Magdasal ng 49 araw. Tapos bumili ng ilaw. Ha ha ha. Hindi ito simpleng bagay. Libo-libong taon nang nagsasanay dito. Mataas na mana. Mahirap pilitin. Ngayon, atake na lang ang pwede.
Kung hindi, malamang, magkakaroon ng madugong sakuna. Ay, ang seryoso pala. Hindi ba napakalakas ng multong ito? 1,000 taon ng multo ito, likas na kapangyarihan. Ang mahalaga ngayon ay ipaliwanag. Ay, ang saya pala dito. Oh. Natapos na ang mga legal na proseso. Sister Hai, bakit ka nandito sa proyekto ng Zhao? May balita akong may multo sa proyekto nyo. Gusto kong makiramdam. Di ko pa kilala ang dagat. Mahilig manood ng gulo ang Young Master. Malas mo rin ito. Kakakompleta lang ng construction site, may multo na agad. Ngayon, hindi ba ito tagumpay? Kaya tawagin mo ako. Maraming alam ang matatanda. Ibigay mo na sa akin ang proyektong Longe. Hindi kita lolokohin. Paano ang material costs mo? Babawasan ko ng 70% ang halaga. ACC Saint. Marami ng problema sa proyekto namin. Nangangahas kang sakupin ito. Ay, makakagaya kaya ako sa'yo. Tadhana kong yumaman. Hindi nyo ako kayang pantayan. Kahit malaki ang kita, may 3 puntos akong pabor at kontra. Si Master Hai ang muling pagsilang ng Sirius. Tiyak na yayaman at magiging mahal. Kahit 1,000 taong multo, di makakalaban sa kanya. Kung kukunin ni Hai Xiao ang proyekto, matatapos ng maayos ang proyekto. Hahaha. Muling pagsilang ng Sirius. Ang astig talaga. Paano kung hindi ko ito ililipat? Kung hindi mo ililipat, may mangyayaring malaki sa construction site. Mamamatay ang isang tao bukas sa construction site. Ano pa ang sasabihin mo? May aksidente sa construction site sa Hilaga. Tapos sasabihin mo, kung hindi ko ililipat ang site, darating ang multo para kunin buhay ko. Anong klaseng tao ka? Gusto ng master na maglaro. Dapat may ipakita kang katangian. Alam mo ba? Dala namin ang gamit namin. Parang di mapakali si Wang Zi ngayong gabi. Hindi ko alam ito. May masasamang espiritu sa site nyo. Mabuti ang intensyon ko sa pagpapaalala. Hindi mo pa rin appreciate. Sasabihin ko sa'yo. Ikaw mamaya. Mga multo ang hahabol sa'yo. Walang tigil araw at gabi. Nasa problema ka na. Ikaw naman ang susunod. Gouyong, walang galang sa master. Hindi ka ba talaga natatakot sa multo? Wala akong ginawang masama. Hindi ako takot sa multong kakatok. Mga kaluluwa sa inyong puso. Katakutan ko ba ng masamang espiritu? Kuya Yong, biyaya to. Wala ka nang hihilingin pa. Oo, wag mo siyang gambalain. Kung gambalain natin siya, sino ang tatayo para sa atin? Pigilin ang pagiging makasarili. Sa tingin ko, hindi ito pagsasamantala. Sinadya nyo talaga to. Wang Zai, tingnan mo kung ano to. Nahanap sa bahay nyo ang rock na nakasakit sa manggagawa. Pupuntahan ko rin yan. Sinadya mong luwagan ang gusto makita ni Wang Zaiwei. Nagloloko ka sa akin. Magulo to. Hindi ko to. Hindi ko ito ginawa. Talagang may multo. May kumukuha sa akin. Hindi ito sa akin. Hindi ako susuko hanggat hindi ko nakukuha. Sa susunod, huwag nang magsuot si Meng Song ng gloves. Pinahanap ko na kay Xiaobei ang nasaktang kaibigan. Nasa ospital pa rin. Sinasadyang pananakit. Sapat na para magtagal ka sa classroom ng ilang taon. Kuya Yong, nahuhumaling ako. Patawarin mo na ako. Kuya Yong, Kuya Yong. Tulungan mo ako, Ginoong Hai. Ginawa ko to ayon sa gusto mo. Tumigil ka sa kahibangan dito. Ano ba ang inuutos ko sa'yo? Huwag kang maninirang puri dito. Talagang marunong maglayo si Haifa Xiao sa issue. Hindi ko nasasabihin ako'y muling pagkatao ni Sirius. Wala akong pakialam kung marumi ang construction site nyo. Ano ng problema sa likod? Tama na, ikaw ba ang gumawa nito? Napakahiya ako. Hindi ba sabi mo may multo dito? Bukod pa riyan. Narito ang Dragon Bone na dala mo mula sa Fulong Mountain. Nasaan ang Heavenly Master? Ililigtas ka ba niya? O Kuya Yong. Hoy, Kuya Yong, Ginoong Zhao, tulungan mo ako. Nagkamali ako. Binili ko ang ginto. Kuya, umalis ka na. Sumama ka na lang at pakawalan mo ako. Hindi ba mas mabuti kung ginawa mo to agad? Zhao Yong. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako tinanong. Hindi mo mahahanap ang mga materyales mo bukas. Tignan ko ang gagawin mo. Sino ang nagsabing walang materyales? Ganito ang itsura ng perate mo. Natatakot akong mas malaki pa ang malugi. Hoy Lihaw, hindi yan ang sinasabi mo. Mga childhood sweethearts naman tayo. Tumutulong ka sa tagalabas. Iwasan ang kamag-anak. Sino ang childhood sweetheart? Kausapin ko kung sino ang gusto ko.
Nandito ka para magkagulo. Walang mabuting intensyon. Hindi si Yutong. Siya, yon, nagagalit ang tiyo ko. Kakagaling ko lang dito. Turuan mo siya ng leksyon. Ipakita mo sa kanya. Ang mga aso, umaasa sa kanilang mga amo. Hindi rin mabuting tao ang iyong tiyuhin. Gusto ko ring putulin ang supply ni Zha. Sinasabi ko sa iyo, naayos ko na to. Unang batch ng materyales mula sa mga partner, darating na. Sa tingin ko, mabibigo ang iyong maling pangarap. Wang Yutong, kailangan mo bang kalabanin ang mga silyo? Paano kung nagkamali ako? Sinasabi ko sa iyo, ako at ang iyong silyo. Masigla ang dagat. Tapos na akong manood. Hindi ka pa ba alis? Gusto mo pa ba naming panoorin ka? Hintayin niyo ako. Hintayin mo ako. Nakausap ko na ang maliliit na supplier. Pero si Song Yu, ang pinakamalaking, hindi sumuko. Kung wala siya, matitigil na naman ang proyekto. Kaibigan niya si Haring Hais, matagal na siyang konektado kay Haring Haiche. Okay lang, wala silang permanenteng kaibigan. Tanging interes lang. Bibigyan ko si Song Yu ng alok na di nila tatanggihan. Lauhay, ikaw pala, ang bait mo. Uy, pabor lang sayo. Malaking regalo ang binigay mo. Ha ha ha. Kapatid na Song, ito ang dapat mong gawin. Bro, tulungan mo ako. Hindi kita matutulungan ng libre, ha ha ha. Pag-usapan natin ang buong Haicheng. Sino bang di nakakaalam na eksperto ka sa Buddha? Ganito kaganda ay sa iyo ibinigay. Hindi ito nakabaon. Ha 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 ha. Gusto kong kausap ka, gawin ng tapat ang mga bagay. Hayaan mong sabihin ko. Itong batay papunta sa wala. Ha, kalaban kita. Hindi ba't laban sa akin niya? Ay, panoorin mo akong patayin siya. Aasa ako kay Song. Ha. Isang maliit na bagay. Ibibigay mo ba talaga itong baisi Buddha? Huwag maliitin ang estatwa. Nagpatulong ako sa master para dito. Gusto ni Song Yu mangolekta ng Buddha. Pero ang koleksyon niya igintotche o antigo na milyon ang halaga. Itong puting porselanang Buddha mo, ilang dosena lang. Hindi ito gagana. Paano mo nalamang di gagana kung di susubukan? Paano ko sasabihing di mo maintindihan? Nagbibigay tayo ng regalo para sa relasyon. Hindi ito pagbisita sa kamag-anak. Mas mahal at bihira, mas maganda. Ito ang pinadala. Ang maliit na workshop, libo-libo ang nagagawa. Kakaiba kung papayag ka sa regalo na ito. Sinabi mo rin, ito ay regalo. Gusto ko ang Buddha, hindi ginto, jade o alahas. Basta estatwa ng Buddha, okay na. May oras pa para bumalik at magpalit ng regalo. CJ, miss, kung di gumana itong regalo, babaguhin natin agad ang regalo. Gagawin ko ba ang sabi mo? Sino ka? Ako si Zuyong, Yeb ng Zhaoxi Construction. May mahalaga tayong pag-uusapan at nais makita si Si Jisong ay may kausap na kilalang bisita. Walang oras ngayon. Kailan siya may oras? May mahalaga talaga tayo ngayon. Nais kong makita si Yesong. Uy, kapatid, maging maluwag. Halina sa mga ito. Kunin si Yehi at sabihin sa akin ito. Hindi ka nagtatat. Si Jisong namin, kilalang tao sa Haicheng. Gusto ko pa rin siyang makita para sa perang ito. Bakit nasasayang oras mo sa mga mapagmataas? Sino sa tingin mo ang mapagmataas? Tungkol sa iyo ang sinasabi ko. Kung hindi dahil sa tingin na mababa ng aso, bakit ako ginawang bantay aso? Ikaw, tigil. May kilalang bisita ang amo sa loob. Anong ginagawa nyo? Bakit kayo maingay? Oo, itong dalawa ang unang gumawa ng gulo. Ito ang panganay na anak ng Wang Group sa Kyoto. Lakas ng loob mong atakihin siya. Ayaw mong mamatay. Pasensya na, Miss Wang. Pasensya na, Miss Wang. Hayaan mo na, tapat sila sa tungkulin. Tara na. Miss Wang. Sa totoo lang, hindi ko sana kayo pinigilan. Pero ang amo, may importanteng bisita sa loob. Dalawang tao ang nag-uusap sa loob. Talagang nakakaabala. Sino ba ang espesyal? Kailangan ko bang maghintay para kay Uncles? Siguradong huli na para sa galaw na ito sa Haito. Kayong dalawa ay mga taong nakakaunawa, sa aking palagay. Ngayong, ang problema sa materyales nangyari sa inyo. Ang pangalawa ay naroon pa. Teka, Butler Song. Wala na kaming ibang kailangan. Basta malaman ko lang. Ako lang ang gumagawa nito. Huwag mo na akong pahirapan, Butler Song. Ako ang Kyoto Royal Family. Hindi lang ito ordinaryong pamilya. Pumasok at ibalita. Sabihin mo lang na ako, si Wang Yutong, ay nais siyang makita. Wala ka bang nakikitang bisita rito? Boss. Sige, binibini. Kung gayon, pasok na. Mahalaga pala ang doktor sa panganay ng Wang family. HMPH. Alam niyang hindi siya makakapasok. Gamitin ng panganay ng Wang family bilang tulay niya. Brother Hai, huwag kang masyadong magalit. Isa lang siyang alalay. Gumawa ka lang ng dahilan. Paalisin mo siya. Magaling siyang magpanggap. Xiao Pang Leishan. Pareho tayong natatakot sa kanya. Isang dukhang nagsisimula pa lang. Papasukin mo siya.
Unahin, bigyan siya ng leksyon. Ipaalam mo sa kanya. Ang pag-asa sa iba ay hindi madali. Nagbigay puri rin ito sa pamilyang Wang ng Beijing. Mukhang nitong mga nakaraang taon, kami, pamilyang Wang, ay nakikipag-away kay Song Jaya. Magpaalam ka muna kung susunduin mo si Titus. Ano ba ang sinasabi mo? Ang panganay kong pamangkin. Kausap ko si King Haizu. Dagdag pa, hindi ka kilala ng mga tauhan dito. Ipaalam mo sa akin. Magagalit ka dahil sa ganoong kaliit na bagay. Siyempre, hindi. Pero nagmamadali ako. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Alam mo na ang proyektong minamadali sa Timog. Pinigilan mo ang supply. Hindi makapagluto ang kusinero kung walang bigas. Kung tama ang aking pagkaalala. Ang proyektong ito sa Timog ay hindi sayo, Ginoo. Bakit ikaw lang ang abala? Hindi ba't ang pinuno ang mag-aasikaso ng pagkain? Kung hindi mo ako sinadyang pagmalakihan, hindi naman talaga. Hindi madali ang mabuhay para sa amin. Hindi rin maganda ang aking ngipin. Ilan pang tao ang magugutom kung libre lang ang kakainin? Isang mayamang pamilya. Sa unang tingin, hindi siya mukhang palaasa. Akala ko matalas ka magsalita. Ano ba yung palagi mong sinasabi? Sabi ko lang, hindi maganda ang ngipin ko. Kaya ko lang kumain ng libre. Hindi ko akalain na magaling siya magsalita kahit bata pa. Hahaha. Sabihin ko na nga sa'yo. Ako ang nagpigil sa supply ng proyektong Cheng na. Ipagpatuloy ang supply. Hindi ko nga sinabi sa'yo. Miss Wang. Kahit ano pa man, wala itong kinalaman sa Maharlika. Ang lakas mo. Hindi magpapabaya si Ji Yuan, di ba? Yisong, sabihin mo ang totoo. Hindi materyales ang pakay ko ngayon. Para iligtas ang buhay mo. Astig. Sumpa ito kay Ginoong Song. Di sulit pag-initan ni Kuya Han ang taong to. Hoy, kwentuhan mo nga ako. Kailan ko kailangang iligtas mo? Mahilig sa rebultong badha si Ginoong Song. Mukhang may koleksyon ng apoy ang pamilyang to. Pero ang badha ay di nagbubulaan. Mga bagay na di pa nabubuksan. 3 hidit sa isang araw. Sino ang nakakaalam ng kanyang hirap? Kapabayaan to. Ang natalo ay hindi anak ng demonyo. Sabi ni Haring Haicheng nagkukunwari ka, pero di ako naniwala. Ang totoo mo pang pinatunayan. Akala mo. Maluloko mo ako sa 2.5 salita. Tama ba ako? Malalaman mo pag sinubukan mo. Ang Peking Buddha ay di makakakita sa tunay. Mga nagtatago ng karumihan. Kapag nakilala ang tunay na Buddha, lalantad ang katotohanan. Kung di ka naniniwala, dalhin mo ang rebulto para malaman. Tunay na Buddha. Ang tunay na Buddha ay wala sa kamay mo. Mura lang yung panindang kalye mo. Sino maniniwala? Sayang lang ang usapan. Kunin mo gamit mo, lumayo ka ng todo. Ginoong Song, di mo lang alam ang tunay na halaga. Tunay na batang Buddha. Hindi sa material to. Sayang sa koleksyon ng Buddha ni Ginoong Song. Kahit ito'y naiintindihan. Halimbawa, yung glass pendant na Buddha sa lamesa mo. Dekalidad ang pagkakagawa. Nakakalungkot. May itim na bagay sa loob. Malamang alam mo na. Anong kinakatakot? Hindi ka marunong negosyo. Tigil mo yung kalokohan, Kuya Song. Di ko pa rin maintindihan. Andito siya para manggulo. Halatang man-ira lang ang pakay. Isang batang pasli. Pangahas kang pumunta rito para magdaldal. Di ako nasisiyahan. Nababaliw ka. May paparating. Palayasin niyo to. Ano nang hihintayin? Bawat salitang binitiwan ko. Kung di ka naniniwala, subukan mo at malalaman mo. Gamit ko pangalan ko. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Ano nang pangalan mo? Hoy, magkano ba ang halaga mo? Ano nang kayang garantiya mo? Tang mo, lumabas ka ng ayon di. Ako ang gagaranmiya, okay. Kung mali ang sinabi ni Zuyong, lahat ng ari-arian ng Wang sa Haicheng ay akin. Ano masasabi mo? Nabibighani ba si Binibining Wang sa batang to? Naniniwala ka ba sa ganyang kakatwang ba? Naniniwala ako kay Zuyong. Ginoong Song, sabihin niyo na kung sang-ayon ka. Yamang may dala si Binibining Wang na malaking biyaya, na ihain sa ina ng mga Song. Paano ako magkakamali? Tol. Huwag kang maniwala dyan. Sanay siya sa pandaraya. Huwag kang mag-alala kung mahiyain ka. Ang isang bata ay pwedeng lumaki na taga-benta ng baboy. Nakatingin sa liwanag dito, wala siyang magagawa. Pwede mo nang ilabas ang iyong pendant at subukan. Ginoong Joe, ano na naman ang ginagawa mo? Hindi ako.
Dahil mahal ang iyong pendant. Yin eh, maniwala ka o hindi, masisirain ko pa pendant mo. Basag agad. Pambabala lang. Takot pa ba ako sa'yo? Ay, may mga maliliit na multo sa syudad. Aray, tito, ito ang iyong tito. May babaeng nagtago sa palengke para lokohin ako. Ikaw, napakasincere mo. Pinapahamak mo ako. Ikaw. Ito'y binili ko sa Royal Family ng Burma sa 30 milyon. Paano magkakaroon ng multo? Dahil napakahalaga nito, ikaw na ang magdala. Diyos ko. Hoy Ginoong Zhou, hindi ko makilala ang tunay na Buddha. Huwag mo akong tratuhin ng ganyan. Hoy, ipagpapatuloy ko agad ang supply para kay Zhang Na. Huwag kang mag-alala. Bastos na trabahador ng semento. Paulit-ulit mo akong nilalabanan. Nananakot ka sa akin, kailangan ko siyang patayin. Talagang hindi na ito bubuti. Kapatid ng hari. Lagi pa niyang kinakampihan si Joyu. 4 na beses siyang nagsalita. Kung hindi siya nakialam at pinakawalan si Song Yuying. Matagal na siyang napalis. Kung hindi dahil dito, matagal na sanang naloko si Miss Wang. Tama, kasalanan lahat ni Zuyong yan. Nagalak siya, masama siya. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Naisip ito ni Zhou Yongkai, malinaw na laban siya sa atin. Laging kasama si Miss Wang. Kung makuha niya ang suporta ng hari. Ang ating sitwasyon. Tama. Hindi mo ba gusto ang batang babae mula sa pamilya Wang? Tama, sinabi mong papayag kang pakasalan ko si Sister Hong He. Hindi, dati ba ilaging laban ka sa aming pag-uusap? Iba na ang sitwasyon ngayon. Ang dahilan kung bakit kita pinipigilan dati siyang makausap. Natatakot akong mabaygo. Nakalimutan mo ang ating ama. Ngayon, 1 linggo ang lumipas. Ika-6 na pong kaarawan ni Ginang Wang. Samahan mo ako kung gayon. Tutulungan kitang mag-propose. Hanggat hawak mo ang prinsipe. Si Wang ang karne para sa'yo. Kainin mo kahit kailan mo gusto. Ginang. Ito ang puting jade na bote. Maligayang ika-6 na pong kaarawan. Hay, napakagalang mo. Haha, masama akong matandang babae. Nagpunta ka pa mula Haicheng. Sapat na ang karangalan mo. Mahal na regalo. Nakakainis para sa matanda. Halika, uminom. Ano ang sinasabi mo, Ginang? Magkaibigan ng mga pamilya natin. Anak mo ang kaibigan ko. Ang iyong pahintulot. Paano ako hindi dadalo? Gusto kong pasalamatan si Ginoong Hai. Bakit? Ang iyong ika-6 na pong kaarawan. Paano? Bakit hindi mo makita si Yutong? Nako, huwag mo nang banggitin. Hindi siya anak na magalang. Mula nang pumanaw ang ama niya. Narinig niyang pamamahalaan niya ang kumpanya. Nasa labas siya buong araw at wala siyang nakikita. Ito ay madilim at abalang araw. Mukhang pamayat siya. Sinabi mo ang tungkol sa bahay ng dalaga. Bakit ka nagsisikap ng ganyan? Mas mabuti pang maghanap ng mapagkakatiwalaan. Tama ang sinabi ng matandang babae. Hindi tayo nag-aalala sa kasal ng mga anak natin. Sino ang nagmamalasakit? Sa katunayan, dito ako naparito para pag-usapan ito. Pamangkin kong si Haicheng, may espesyal na gusto kay Yutong. Nais ko kung makukuha ko ang iyong pag-aproba. Ah. Haha, syempre si Ginoong Hai ay mabuti. Pero pagdating sa tila si Yutong ay naliligaw na. Hindi mo siya nakikita, Ginoo. Oh, Ginang. Sa panahong ito, si Yutong, kasama niya ang isang manggagawa. Paano mo ako pakikitunguhan? Isang manggagawa. Talagang walang alam si Yutong. Siya ang panganay na anak ng pamilya Wang namin. Paano siya makakasama sa Ming Palace? Jahe Wan Jian at Wang Dafang. Hindi lang yan. Narinig ko, tinutulungan niya ang mahirap na lalaki, at pinilit ang supplier para sa mahirap na lalaki. Mayroon pa ngang ganito. Talagang pasaway na babae. Hindi siya dapat ang namamahala ng Prince Group. Ngayon ayos na. Dahil sa isang mahirap na bata niya ito ginawa. Sinisira ang mga ari-arian ng Maharlika. Hintayin mo siyang bumalik, hindi ko siya mapapatawad. Bakit, Wang Taejun? Huwag ka munang magalit. Dahil sa migrante na lumapit kay Miss Wang. Nalokohan din siya.
Kung hindi, hindi ko gagawin to. Maraming lalaki dyan ang may masamang balak. Pinakaligtas kung kilala ka ni Haixiao. Sasabihin ko pagbalik ni Yuto. Oy, Wang Taejun. Pero si Yutong, nahuhumaling sa damdamin. Parang hawak lang sa kamay ng bata. Hindi ito madaling maitama agad. Ang mga matatanda ang may huling salita sa kasal. Gusto nang umalis ng mahirap na bata. Nasa panaginip si Yuto. Kung maglakas loob siyang dumating. Basagin ko mga binti niya. Hindi ko matiis ang mga umaasa lang sa iba. Bumalik si Sister Xia. Lola, nandito na ako. Yutong. Ay, Yuto. Ang tagal mo namang bumalik. Ang dami lang kasing bagay kay Yuto. Hindi pa ako tapos. Bumalik ka na. Anong ginagawa mo rito? pamangking pasaway. Bakit napakabastos ni Yuto? Magsalita ka ng ganyan kay Mr. Hai. Ito si Lola. Hayaan mong ipakilala ko sa'yo. Siya ang bago kong kaibigan sa Haiche. Zhu Yong. Bati sa ika-negatibo, 6 na po na kaarawan mo, Lola. Saan galing ang gamit na peking jade? Hindi kayang bilhin ng asawa ko. Lola, anong ginagawa mo? Ikaw ang migrante na sumama sa apo ko. Sinasabi ko sa'yo, saan ka nang galing? Umuwi ka na. Huwag kang magpumilit dito. Lola, hindi ko alam anong sinabi sa'yo ng Dolphin King. Pero hindi niya alam ang totoo. Kami ni Yutong. Ano kayo ni Yuto? Wala kang kinalaman kay Yutong namin. Isa ka lang maliit na manggagawa. Si Yutong ang tanging tagapagmana ng Prince Group. Gusto mong umasa kay Yuto, mas magaling si Tiyo. Walang paraan. Lola, anong ginagawa mo? Bakit ang sama ng pananalita mo? Hindi kami nag-date kaninang tanghali. Kapag lumaki ang babae, di na mapipigilan. Ano bang maganda sa mahirap na bata? Manggagawa lang siya. Sulit siyang ipagtanggol. Ano ang sulit? Kaibigan ko siya. Anong kaibigan? Manggagawang migrante ba siya? Ginagamit mo ba si Wang Shiji, tulungan ang mahirap na bata? Opo, pero sinama ko siya. Ako si Miss Wang. Nag-volunteer na samahan si Jo Yong. Napakahusay nitong si Jo Yong. Samahan mo ako at si Miss Wang. Kasama si Mr. Song ng Zufeng Construction. Puro laro lang sila. Mukhang sanay ka pa rin sa pagsisinungaling. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya namin. Umalis ka na rito. Puwersahin mo akong humingi na ibigay mo sa akin. Hindi maganda ang dating natin. Anak ko, opinion lang yan ni Haichao. Hindi talaga ganyan. Opo, Lola. Kitang-kita na masama ang balak niya. Kabatiran. Matagal ka nang nagtatago sa labas. Maligalig ang puso ko. Pero sa batang ito, buti na lang, nahuhumaling sa iyo si Haicheng. Nasaktan na ako dati ni Haiche. Yutong, nagkamali lang tayo. Kalasag na diamante na binili ko. Pinaghirapan ko talaga yan makuha. Okay lang kung di mo gusto. Kahit ano pa ang gusto mo. Yaw-yaw, bigyan mo ko ng chance. Tingnan mo kung gaano kabuti ang dagat sa iyo. Mahirap makahanap ng ganyang mabuting lalaki. Mas mabuti pang iwanan mo na yan. Ang di pagpapakasal ang tamang landas. Gusto mo bang pakasal ako sa kanya? Paano? Sa lahi, kakayahan, at itsura. Saan mas mababa si Young Master Hai sa pobreng ito? Gusto kong pakasal sa kanya. Pangarap ka lang. Saan ka nag-aral? Hindi ko alam ang patakaran. Paano mo nagawang maging bastos sa harap ng bisita? Nalilito ka, matandang babae. Paano mo sinaktan ang apo mo? Hindi mo kailangang magpakabuti dito. Kung hindi dahil sa iyo, ang salarin. Natuto siyang maging mapaghimagsik. Lola, binugbog mo ko para kay King Hais. Alam mo ba, pinatay niya ang mga magulang ko. Matandang babae Son Yuan Tai. Iyan ay sobra na. Napaka-based na salita. Ang royal family, kilalang marangyang aristocrata sa Kyoto. Pagpapalaki ng anak na prangka. King Hansheng, huwag kang magalit. Hindi mahigpit ang aming pagdidisiplina. Sister Yang. Shujia Hailai. Miss matandang babae. Matandang babae, wala kang naiisip. Bakit ako nababa? Hindi ako makikisali. Hindi ako makakalabas ng bahay ngayon. Huwag ka nang bumalik. Kung hindi ka babalik, wag na. Si King of the Sea ang gumawa niya. Tatay, makakahanap ako ng ebidensya. Naiintindihan ko, naakit ka lang sa batang lalaki sa labas. Ngayon, akin ka na. Taejun, ganito ka. Magsisisi ka talaga. Mangarap ka. Ipagpapanggap ko na hindi ko pinalaki. Huwag kang masyadong matigas, Lola. Tao lang, anumang oras pwedeng magkaproblema.
Kung hindi ako nagkakamali, gusto ng matandang babae ang antigo. Lalo na ang jade at porselana. Natural na magdudulot ng disgrasya. Sinusumpa mo ako. Sinasabi ko lang ang totoo. Matandang babae, nakatago ka dahil sa iyong relasyon. Sa loob ng 3 araw, maaari kang mamatay. Sabi mo hindi mo ko sinumpa. Mabaho kang manggagawang migrante. Alis na. General Lautejo. General, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Kakabastos mo lang sa matanda. Laging nahihilo ang matanda. Sino ba ang nanakit sa'yo? Napasok na ng yinki ang matanda. Ngayon, dahil ito sa galit, kaya lumala ang kalagayan. Kung kaya ko lang sumpay. Hindi alam ng tito mo na patay na siya. Bumalik na si Zuzong. Ginoong Joe. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay. Gusto mong makita ang tunay kong kulay? Akala mo ba hindi ako lumalaban? Dito sa bahay ko, pusang gala. Hindi ikaw ang dapat mag-utos dito. Pakisagip mo ang lola ko. Nailigtas mo na ako dati. Kaya mong iligtas si lola, di ba? Ang jade pendant na dala ko ay para makatulong. Sayang na naospital ang matanda. Ang lola ko lang ang natitira kong kamag-anak. Nakikiusap akong iligtas siya. Tulong. Pakisagip ang matanda. Hindi imposible na iligtas kita. Pero matanda, sumumpa ka. Hindi mo pakikialaman ang kasal ni Yutong. Maaari siyang magpakasal kaninuman. Ako. Sumusumpa ako. Aalis na ako. Tulungan mo ako. Iligtas ang matanda. Sana tuparin ng matanda ang pangako. Matanda, huwag mo akong sasaktan. Sabi nila, siya ang nagpahilo sa'yo. Kakadating lang dito, nahilo ka. Taijun. Talagang kakaiba ito. Bago dumating si Ginoong, maayos ang kalagayan mo. Tama ang hari ng dragon. Dakpin si Joyong para sa akin. Lihim ba niya itong binigay sa akin? Dahan-dahang lason. Lola, huwag kang maghiganti. Si Zoeyong ang nagligtas sa iyo. Bakit ang hari ng si Ilyon lang pinapakinggan? Tumahimik ka. Hindi ko inalintana ang pagkakaibigan ninyo. Nagdala pa ng malas sa akin. Malalason ako, ang nahilong matanda, magaling magbaluktot. Dahil hindi ako tinatanggap dito, kaya kong umalis. Ngunit kailangan kong iwi ang regalo. Matanda. Anong nangyayari, matanda? Dumating ng Dragon Lord. Dragon Lord. Anong nangyayari? Hindi ba kaarawan ngayon ng matanda? Paano ito nahulog? Hindi na maganda ang paningin ng matanda. Hindi na gumagalaw ang ulo ko. Natatakot ako, baka ito na ang huling kaarawan ko. Oh. Huli na yan. Zoeyong, hindi magaling magsalita si Lola. Huwag mo siyang problemahin. Bilisan mo, gamitin ang jade pendant. Jade pendant. Anong jade pendant? Maswerte ka, bata. Nakilala mo na naman si baby. Pero maliit na bagay lang ito. Gusto ko rin itong ibigay sa'yo. Hiyas ng pusyan. Ang kayamanang ito'y panlaban sa masama at nagpapalit ng kamalasan sa biyaya. Makukuha mo rin ito. Hoy, talagang pambihira ka. Hindi masasayang ang pera mo sa ganitong paraan. Bibigyan kita ng mansyon sa Beijing. Idadagdag ko sa'yo. Lolo Wu, sobrang formal naman ito. Wala nang susunod pa. Kung may mabuting bagay, titingnan din ni Honda. Kaya kong magbayad ng malaki. Sapat na ang nabili ko. Tigilang ang paggulo, pero madali lang iligtas ang buhay ng lola ko. Ililigtas siya. Bakit? Kung gagamitin ko siya, mapapatunayang sinadyang nilason. Krimen ng pagsasamantala sa kapahamakan. Zoeyong, alam ng lola ko ang kanyang pagkakamali. Huwag kang makisama sa kanya. Siya na lang ang kamag-anak ko. Nakikiusap ako. Dapat mo siyang iligtas. Yung pangako ng matandang babae kanina. Ikinalulungkot kong ay pangako sa saan galing itong body jade mula kay Lord Long at ginamit din niya. Makakahanap ako ng mas maganda para sa... Sige, dahil ganyan ang sinabi mo. Paano ko ito hindi maibibigay sa'yo? Sana matupad ng matandang babae ang pangako. Sa huli, nakasalalay ang buhay mo sa Bodhi Jade na ito. Seryoso ako sa sinasabi ko. Mula ngayon, pwede na gawin ni Yutong ang gusto niya. Al. Matanda na. Paano na ang negosyo ng kumpanya sa hinaharap? Hayaan na lang ang mga kabataan ang bahala. Mabuti. Kung mayutong din ang pamilya ko, napakagaling na baguhan. Iniwan ko na ang ari-arian para sa tahimik na buhay. Oo. Al. Napakain mong tao. Ilang taon na siyang. Mamaya. Lumang lupa na hindi alam ang pinagmula.
Nahawakan uli. Tingnan mo, ito ay Zen mo. Bakit ko ibibigay ito sa karawan mo? Kay Seiking. Ale, Ano ang ibig sabihin nito? hindi ko alam. Hayaan nating iba ang pumili. Hindi mo ba sinabi? Ito ba ang piniling regalo mo? Bakit siya na ang napiling susunod? Walang silbi ka. Pinapili ka ng regalo para sa matanda. Ano ang napili mo? Ito ay... Hahaha, kulang ang pag-isip ko ngayon. Hindi ko nakilala ang bote noon. Huwag mo akong sisihin, Ale. Hi Xiao. Talagang mabuting pamangkin ka ng tiyo mo. Ale, mabuti ang hangarin ng pamangkin ko pero mali ang gawa. Babalikan ko at paparusahan ng Dragon Lord na ito. Kung wala ng ibang bagay, una na kaming aalis. Sino ang nag-leak ng balita? Ipaalam sa babaeng mabaho na si Wang Yuto. Kwento ni Wang Ziling. Perpekto sa kanyang plano. Walang pagod. Ikaw ba yan? Ayusin mo yung kalat mo. Sabi mo, nakikinig ako sa tao. Walang mali. Walang mali. Lagi ko itong sinasabi. Nagkakamali ako palagi. Iyan ang nagdala sa atin sa sitwasyong ito ngayon. Tama, nagkataon lang lahat yan. Kung hindi si Zuyong laging nakikialam, pangako, magiging maayos lahat. Mali si Joe Yong. Maliit na construction worker na to. Laging laban sa atin. Kung hindi ko pa siya malalampasan ng ganito. Anong estado ko? Sa Haicheng. Sinabi kong papatayin ko siya ngayong pagkakataon. Ano? Ang kasamaang ito ay papatay sa atin mamaya. At si Wang Yunghong. Sino ang nag-leak ng balita sa kanya? Ang dahilan kung bakit hindi ko inilantad ang issue. Siguradong hindi pa niya nakikita ang ebidensya. Bago niya mahanap ang ebidensya. Walang kwenta. Lian Yutong, upo ka ba sa tabi ko? Tingnan mo ang sarili mo, wala kang kinabukasan. Alam kong matagal mo nang gusto siya. Bago siya mamatay, sisiguraduhin niyang makuha mo ang gusto mo. Hahaha, totoo. Sabi ni ate, Matagal na akong nangungulekta ng ebidensya na pinatay ng si Serpent King ang tatay. Pero hindi mahalaga. Nasa malalang sitwasyon siya. nandidiskrimina ka sa paggawa nito. Inilantad ko lang na pinatay kanya kanina. Nitong mga araw, naghahanap ako ng ebidensya. Kahit anuman ang gawin mo, maaaring mapahamak ang Sea God King sa'yo. Kaya wala na lang akong gagawin. Hindi ko kaya. Ang kaaway na papatayin mo ay nasa harap mo na. Hindi ako pwedeng pumatay ng walang awa. Maghahanap ako ng ebidensya. Tapos masasayang ang kanyang kasalanan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sana maging mas maingat ka. Iyan ang ibig mong sabihin. Sinabi mong tutulungan mo ako noon. Pero wala ka nang ginagawa ngayon. Hanggat hindi ka niya hadla, maaari kang maging ligtas na mamuno. Hindi ka ba nagmamalasakit? Maaari bang mabuhay ang One Piece? Sana hindi ka masyadong balisa. Siyempre, hindi ka nagmamadali. Ang piratang iyon ay hindi ang tatay mo. Bahala na, kaya kong talunin mag-isa ang Pirate King. Tumayo at lumakad. Hari ng Haicheng, ikaw ay isang masamang kontrabida. Hindi ka kayang talunin sa labas. Tanging maruming laro ang ginagawa mo sa likod. Anong uri ka ng bayani? Si Miss Wang ay napaka-inosente. Hindi ko kailanman inisip maging isang bayani. Ako ang hari ng Haicheng. Kahit ang hari ng langit, kinikilala ako. Anong maruming diskarte yan? Basta't gumana, magandang ideya yan. Hindi ba't ang henyo mong ama ay namatay sa aking maruming diskarte? Maliit ka at malisyos, parurusahan ka. Naging lantad ang pagpatay sa ama. Hayaan kang mamatay ng walang libingan. Tangkiji, alam mo ba kung paano umasta? Nasa kamay nakita ngayon. Hari Haicheng, dinukot mo ang panganay ng Wang family. Hindi ka ba takot na dumating ang Wang family? Hahaha. Kung nasa Kyoto ka, maaari akong mag-alala dito. Sino ang nagdala sa iyo sa Haicheng? Sinabi ni Miss Wang ang lahat sa kanya. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa tatay mo? Baka makatipid ka sa sakit kung malino mong ipapaliwanag. Kahit sa panaginip, di ako magmamakaawa sa iyo. Sige na, gusto kita. Magmakaawa ka, kung hindi, paano kita sasaktan? Haicheng. Uncle Lei. Miss Wang, bahala na sa'yo, basta makapagsalita siya. Kahit anong gusto mo. Talaga, hehe. Hoy, tiyo, huwag kang mag-alala. Pagsasalitain ko siya. Huwag mo siyang bugbugin, Uncle Hugh. Ito'y taong nakakaintindi sa sitwasyon. Dahil handa ka nang sabihin.
Kung gayon, ililigtas ko muna si Miss Wang. Sinabi ko kay Yutong ang totoo. Sumugod ka pa rin sa akin ngayon. Paano malalaman ng mabahong migrante ang totoo? Gusto mong maging bayani. Tingnan natin kung kaya mong maging bayani. Ako nga ang nagsabi kay Yutong ng totoo. Naligtas ko noon ang tatay ni Yutong. Noong nagkaroon siya ng aksidente, hinila ko siya palabas. Tapos nabulag ako. Pero, pinagaling niya ang mga mata ko, kaya pinakiusapan niya akong ipaghiganti siya. Kaya pala hindi ko mahanap si Wang Zilen noon. Ikaw pala ang may gawa nito. Pinagsasayang mo ba ang oras ko, si Wang Zilen? Kahit patay ka na, kinakalaban mo pa rin ako. Ako ang may sala sa kanyang pagkakamali. Nabulag ang aking mga mata. Nawalan ako ng nagdurusa sa insulto. At gusto kong makaganti. Ano ka? Maliit na migrante. Langgam kumakain ng langgam. Maglakas loob kang maghiganti sa akin. Simulan. Bukod pa riyan. Dusain mo ang mga mata niya. Paano ka maghihiganti sa akin? Hoy, kaya ko to. Pasensya na, bro. Sino ang nagpahamak sa'yo? Ang mga mata mo. Natatakot akong hindi ko mapapanatili yan. Nagpapadala ako ng mga kabayo na may baging. Kung hindi, papatayin ko ang tiya mo. Ah, Tito, tulungan mo ako, Tito. Maestro, mayroon ka niyan at ako rin. Hindi kita hahayaang magdusa. Pinakawalan mo ako, agad kong pinakawalan ang pamangkin mo. Hayaan mong magdusa ako. Sa tingin ko, ang kapalaran ni Binibining Wang. Makakahanap ka pa ng iba. Gusto mo ang buhay niya. Gusto kong ipagpalit si Miss Wang sa iba. Huwag gumalaw. Ano nang gusto mong ipagpalit? Aking masamang Diyos. Bubulagin kita. Matagal ka nang dapat bulag. Dito sa Pohai City, ang mga magnanakaw, dito namamatay. Walang saysay ang pagpapanggap mo. Bitawan mo na. Hindi mo kailangang mangako sa kanya. Bitawan ko, sabi mo. Ano ba yan? Bumangon ka na. Ako, hindi ako makakilos. Bakit hindi ako makakilos? Tingnan natin kung naghahanap ka ng kamatayan. Talaga hindi ako makakilos. Hindi ko alam kung bakit. May parang nakapulupot sa mga paa ko. Gawa niya yan. Sino ang gumamit ng papel laban sa akin? Ano ba to? Akala mo natatakot ako sa'yo? Kayo, dakpin niyo siya. Dakpin niyo siya para sa akin. Kung talagang ganyan siya kalakas, gusto kong dakpin mo ako. Lingguhan. Kasama ka. Una, dahil hawak mo si Yutong. Pangalawa, ito naman. Mukhang wala namang mali ngayon. Pananakot sa mga kidnapper. One Piece. Ikaw naman ngayon. Ha ha ha. Joyong. Huwag mong isiping mayroon kang unggoy. Meron din ako. Nagtanim ako ng bomba malapit dito. Hanggat pipindutin ko lang. Sisabog ang lahat. Talagang may malaking kakayahan siya. Maging abo. Hindi ko alam tungkol dito. Bata pa ako at ayokong mamatay. Sinabi ko sa'yo na huwag maging padalos-dalos. Sinasabi ko sa'yo. Matandang hakluban. Sasabihin ko sa'yo, wala kang magagawa. Hindi ako naniwala sa mga ginawa mo. Huwag ka nang gumalaw. Kapag gumalaw ka ulit, sisabog talaga ako. Ha ha ha. Zuxiaoxian. Huwag ka nang gumalaw. Kung hindi, sisabog ako. Sige, sumabog ka. Ano ang kinakatakutan ko? Hindi mo ako matatakot. Kung kaya mo, pasabugin mo na lahat. Kahit mamatay pa tayong magkasama ngayon. Mahal ko, huwag mo akong pigilan. Hindi ka natatakot. Ano ang kinakatakutan ko? Sa totoo lang. Hindi ikaw ang nagtanim ng bomba. Paano mo nalaman? Hindi mo ba alam ang salitang mahina? Huwag gumawa ng bagay na hindi nalalaman ng iba. Hindi mo pa rin naintindihan. Hindi ko maiwasang maramdaman na ito ay kalooban ng Diyos. Talagang walang nakakaalam. Hay tao.
Minanipula mo ang mga tao sa paligid ko. Anong kasalanan? Hindi ko man lang binanggit ang mga pirata. Anong maruming paraan ang ginamit mo? Mga masasamang loob na ito. Palaging isipin na basta maingat ang paggawa. May tatago mo ito sa lahat. Gagawin mo ang gusto mo, hindi ka mapaparusahan. Pero kalimutan na mahaba pa ang lalakbayin. Maski kulang, di malalaman. Ano ang batas ng kalikasan? Huwag kang magpanggap na bayani sa harap ko. Sa pinakamalala, nasuhulan ko ng mga kasama ko. Sa aking kapangyarihan sa Haicheng. Hindi pa alam kung sino ang mananalo. Akala mo hindi ka nagkakamali. Pakiramdam mo'y bigo ka pa rin. Dahil di sapat ang iyong plano, kulang sa koneksyon, may mga espiya sa paligid. Nasa ganito ka na bang sitwasyon, hindi dahil sa bangungot mo. Joyong, Joyong. Nakakapagsisi pa rin ako hanggang ngayon, hahaha. Ang pinagsisisihan ko ngayon ay hindi tayo namatay agad nang magkita. Mga bata. Mararanasan mong maging bulat. Pwede kang magsisi ngayon. Nang may kaunting pasensya. Hindi ka na makakakita habang buhay. Pag-usapan natin, magsalita ka ng maayos. Pag-usapan mo. Kinuha ni Libo ang self. Sabi mo di mo mahanap sertipiko mo. Hindi ba ngayon? Natakot mo ako ng husto. Masyado kang mayabang kanina. Sige, huwag kang mag-alala. Pagdating ko, nakita ko ang paputok. Pampagulat lang yan. Di ka pwedeng dumiretso sa Pirate King. Paano kung may lihim siyang paraan? Anong paraan ang magagamit niya? Paano ko hindi malalaman? Isa pa, takot siya. Paano pa ito sasabo? Kunin mo cellphone mo, I record. Kung may kulang na ebidensya, baka sa koneksyon ni King Haicheng, makakalabas sa kulungan. Okay lang kahit lumabas siya. Tutulungan mo akong ipasok siya, di ba? Naman. Kahit ilang ulit pa. Tutulungan kita. Lagi kang kasama ko. Tama.